sa Magandang Umaga Pilipinas. DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Nasa unang Tuesday din tayo ng taon. Araw tayo ngayon ng Martes, ika-6 ng Enero 2026. Sa ulo ng ating mga balita, 2026 National Budget nilagdaanan ng Pangulong BBM. Question naman ni Congressman Ege Rice sa Korte Suprema dahil sa mga unprogrammed allocation. Dating PNP Chief Nicanor Nicolas Torre, yung bagong spokesperson at general manager ng MMDA. Klase trabaho sa January 9 sa Maynila, suspendido. Alak at mga paputok ipinagbabawal din ni Yorme. Retired AFP General na kritiko ng Marcos administration inaresto sa NAIA pero nakapagpiyansa. Tauhan ng Philippine Coast Guard na sangkot sa sexual harassment iniimbestigahan na. Searline, LPA magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Martes. Antabayan natin mamaya ang latest mula sa Washington. Kaugnay po naman ng naging aksyon ng Amerika sa pagkakakuha kay Maduro ng Venezuela at ngayon ay nasa New York. Magandang Umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantay ng Pag-asa. Huling namataan ang naturang sama ng panahon sa layong 630 kilometro timog-timog kanluran ng Pag-asa Island sa Kalayaan Island Group. Ito po'y nasa may bandang Palawan. Ayon sa Pag-asa, meron itong maliit na tsansang maging bagyo sa susunod na 24 oras. Sinabi ng Pag-asa ng LPA, gayon din ang shear line, ang siyang magpapaulan sa Zamboanga Peninsula at mga lalawigan ng Palawan, Basilan at Tawi-Tawi. Kasama rin sa mga uulanin ng Bicol Region, mga lalawigan ng Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Antique, Aklan, Capiz, epekto pa rin ng shear line. Samantala, apektado naman ang Northeast Monsoon, ang amihan ng Cordillera at Cagayan Valley, kasama ang lalawigan ng Aurora, habang easterly winds naman ang iiral sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa norte. Suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong araw ng Martes, January 6 dahil pa rin sa sama ng panahon. Kabilang sa mga nagkansela ng pasok ang mga sumusunod Albay. Walang pasok sa bayan ng Bakakay, face-to-face classes in all levels, public and private. Gayon din sa Tabaco at Tiwi, Albay. Sa Camarines Sur naman, all levels, private and private, public and private, wala ng pasok sa Karamuan. Pero sa Goa, may face-to-face classes kayo in all levels, public and private. Hindi, suspendido rin pala, face-to-face classes. Alternative siguro. Gayon din, walang pasok sa bayan ng Lagunoy, Magarao, Naga City. Gayon din sa Sagnay, walang pasok. Sa San Jose, all levels, public and private. Gayon din sa Tigaon, Tinambak at Sorsogon. Ayan, wala pong pasok sa mga nabanggit na mga lugar. Magandang Umaga Pilipinas. 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Naispatan ang padaus-us ng mga nagbabagang bato mula sa Summit Lava Dome ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa pibok sa pool ng camera at seismic monitors ng Mayon Volcano Network, ang panibagong rockfall event kahapon po ito alas 10:46 ng gabi. Sa tala ng PBOX, nasa 85 rockfall events ang na-monitor sa bulkan ngayong nakalipas na 24 oras. Matatandang unang itinaas ng PBOX sa Alert Level 2 ng Mayon Volcano
dahil naman sa dumaraming aktibidad nito. Magandang umaga kay Dr. Teresito Toto Bacolcol. Kanselado naman ang pasok sa Biyernes, January 9 sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan, maging sa matanggapan ng pamahalaan sa lungsod ng Maynila dahil sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo. Alinsunod dito sa Executive Order No. 1 Series of 2026, pinirmahan ni Manila Mayor Isko Moreno, layuning matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng lahat. Genman, mananatiling bukas sa tuloy-tuloy ang operasyon ng mga frontline services, kabilang ang mga may kaugnayan sa kapayapaan, kaayusan, kaligtasan ng publiko, pagpapatupad ng batas trapiko, disaster risk reduction and management, ganyan din ang serbisyong pangkalusugan. Nakadepende naman sa mga pribadong kumpanya sa Maynila kung magsususpindi rin ang pasok sa kanilang mga tanggapan. 12 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa ibang panig ho ng Kapuluan. Ma'am Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Good morning. Inilabas ng Manila Police District ang listahan ng mga kalsadang pansamantalang isasara. Dahil po ito sa translasyon ng Poong Jesus Nazareno sa Biyernes yan, January 9. Sa abisong inilabas ng MPD, kabilang sa 16 na daan na isasara mula alas 9 ng gabi ng Enero 8. Ibig sabihin, bispiras pa lamang po ng translasyon. Sarado po ang Bonifacio Drive northbound at southbound, Katigbak Drive and South Drive, pero may one-lane accessible patuntang Manila Hotel at H2O Hotel. Independence Road, sarado din. P. Burgos eastbound at westbound, Finance Road eastbound and westbound, ang Maria Orosa Street northbound at southbound, yung pong Taft Avenue northbound and southbound, sarado din ang Romualdez, Ayala Boulevard, ang C. Palangka, P. Casal, Legarda Street, Quezon Boulevard, gayon din ang Lerma pero westbound lang. Yung MacArthur Bridge, sarado rin northbound at southbound, at Jones Bridge northbound at southbound. Kaya planuhin na ho ninyo yung mga magagaling ng Quezon City, pinakamaganda mag-skyway ho kayo. Nang sa gayon ang labas ho ninyo ay bandang Quirino o dili kaya dito na po sa may diretso na ho kayo ng bandang Rojas Boulevard o Magbaya Makati ho kayo. Kahit ganito, magpapatupad ng rerouting scheme sa nasabing mga petsa para maiwasan ang pagkantala ng daloy ng mga sasakyan. Bukod sa mga nabanggit, panandalian ding sasara ang ilan sa mga lansangan habang papalapit ang prosesyon, ngunit agad ding bubuksan oras na makadana ang Poong Jesus Nazareno. Lapang report Malu, kung gaano karami ang dumating ng mga turista. Paano naman kasi? Iba naman yata ang propaganda. Iba naman, buti ho yung mga poster ng Poong Nazareno, Jesus Nazareno, walang pagbumuka ni Secretary Prasco. Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office sa may-ari ng sasakyan at driver ng isang Toyota Avanza dahil sa kolorum na pagbiyahe, dagdag singil at pagtangging tapusin ang paghatid nito sa kanyang mga pasahero. Kasunod dito ng viral post sa Facebook page na biyaheng Manila to Bicol door-to-door, kung saan isang ginang kasama ang kanyang anak ang sumakay sa nasabing pribadong sasakyan mula Goa Terminal, Camarines Sur, patungong North Caloocan. Kwenta ng ginang na pagkasunduan nila ng driver ang 2,000 pesos na bayad para sa direktang paghatid sa kanilang tahanan kasama ang mga gamit. Pero pagdating daw ng Cubao, Quezon City, ibinaba sila ng driver. Humingi pa ng dagdag bayad dahil hindi umano kasama ang destinasyon sa kanilang napag-usapan. Sa inisyong show cause order ng LTO, pinagsusumitin ito ng sworn statement sa Intelligence and Investigation Division ng LTO Central Office at pinadadalo sa pagdinig sa January 12 ang may-ari, gayon din ang driver ng naturang sasakyan para magpaliwanag. Naghangad ka ng konting barya, ngayon may matindi kang problema. Malamang maakan sila pa ang iyong lisensya. Kung hindi ka ba naman isa't kalahating ogag, makikipagkasundo ka pagkatapos hindi mo tutuparin. Pansamantalang inilagay sa alarm status ang nasabing sasakyan, suspendido rin ng 70 araw ang lisensya ng ungas na driver. Magsilbing babalayan para ho sa mga nagsasamantala. Makikipagkasundo ka pagkatapos
titira. Hindi lang yun, pinakamasama pa, binaba mo doon sa Cubao. Layo-layo pa ng Cubao sa Caloocan. Inalista ng Land Transportation Office ang 100 pisong sinisingil na bayad rehistro ng top box at saddle bag na nakakabit naman sa mga motorsiklo. Alinsunod dito sa 7-point policy agenda ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez at bilang pagsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na pagaanin ang buhay ng mga rider na gumagamit ng kanilang motorsiklo sa paghahanap buhay. Naniniwala naman si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, malaki may tutulong nito para mabawasan ang gastusin ng mga motorcycle rider. Hinikayat naman nila Lacanilao ang lahat na kaugnay sa mga kaugnay ng mga stakeholder, tulungan ang mga may-ari ng motorsiklong makumpleto ang mga proseso sa pagpaparehistro ng walang pagkantala kasunod ng nasabing bagong direktiba. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 17 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misis! Amoy araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dahil yan sa germ sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter, pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya, $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Ay, anniversary pala ngayon ni RD Ronel Tan at saka ni Governor Helen Tan dyan po sa Quezon. RD Ronel at Gov Helen, happy anniversary. And congratulations, Malu, may nakadali na dun sa 14,000 natin, ha? Pero nanalo na ito dati. Iba talaga pagka matyagang nakatutok ho sa atin, ano, ha? At nakakakuha ng clue. Actually, ano ho yun? Regalo. Diba? Sabi ko, kwadrado. Ginagawa natin pagkapasko. Regalo, nilagyan ng ribbon. Yung ribbon, di ba, may mahaba? Mahaba yung ribbon, eh. Hindi mo naman pwedeng i-ribbon ng maikli. Di ba? Isang bagay na kwadrado at isang bagay na mahaba. O, ayun. O, regalo na nilagyan lang ng ribbon. Ay, kayo ang regalo nyo, hindi nalalagyan ng ribbon. Ibang usapan yun. Pero ginagawa natin yan, di ba? Yung mga regalo, nilalagyan natin ng ribbon. Congratulations sa ating winner na si Jidaida Nicolas ng Malay. Aklan ba ito? Congratulations kay Jidaida Nicolas. Nadali niya rin ang 14,000. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Pasok sa mga paralan nga sa maraming lugar sa Bicol. Sinuspended dahil sa mga pagbaha. May update sa atin si Ruel Saldico, Ari 18. Diyos marahing aga, Ruel. Kinansila ang pasok sa mga paralan sa ilang lugar sa Bicol ngayong Martes matapos makaranas ng mga pagbaha. Bunso naman mga patuloy na pag-ulan na dulot naman ng shoreline. Sa Camarines Sur, suspendido ang klase sa mga bayan ng Tigaon, San Jose, Lagunoy, Minalabak, Goa, Tinambak, Sangay, Karamuan, gayon din ang Naga City, Miloor at Calabanga. Sa lalawigan naman ng Albay, kabilang sa mga nagpatupad ng class suspension ang Tiwi, Legazpi City, Bacacay at Tabaco City. Samantala, pinatupad naman ang suspension ng pasok sa buong lalawigan ng Sorsogon dahil na rin sa malawaking epekto naman ng pagbaha at masabang panahon. Mula dito sa Bicol, ito si RH18, Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mabalos, Ruel. Samantala, epekto naman ng shearline, aktibang tinutugunan ng PNP Eastern Visayas. Detalye mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. Ang PNP Camp Roberto Kang Leon Palolite aktibong tinugunan ng epekto ng shearline sa Eastern Visayas sa nakalipas na 2 araw. Ang shearline weather disturbance nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas.
Sa pamuno ni PRO8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy, tiniyak nito ang kaligtasan ng publiko at nilimitahan ng posibleng pinsala dulot ng pag-apaw ng tubig. Ang PNP Eastern Visayas nagsagawa ng mahigpit na koordinasyon sa Bureau of Fire Protection, mga lokal na pamahalaan, LGUs, Municipal Disaster, Risk Reduction Management Offices at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa mamagitan nito, sinagawang iba't ibang operasyon gaya ng evacuation, water level monitoring, bandilyo, monitoring sa mga landslide front areas, clearing operations at iba pa upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Sa kasalukuyan, bagamat bumuti ng lagay ng panahon na natili naman mataas ang antas ng handaan ng PNP Eastern Visayas at ipinalala sa publiko na patuloy na subaybayan ang mga ulat mula sa DOST Pag-asa at sundin ang mga tagubilin ng mga otoridad upang manatili ang kaligtasan ng lahat. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Dakuan naman natin ang katarman. Mga residente ng Barangay Kaligan, apektado pa rin ang baha dahil sa walang tigil pag-ulan. Nakatanggap ng ayuda mula sa Barangay Ditala mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. May buntag mo, Jane. Matapos naman na malubog sa baha ang Barangay Kaligang, bayan ng Katarman, Northern Samar dahil sa walang tigil na pag-ulan dito sa lalawigan ng Northern Samar, sanhi ito ng Shoreline ay namigay ng ayuda ang mismong mga barangay officials kahapon sa pamumuno ni punong barangay Idna Impon. Napagalaman na nag-evacuate ang ilan sa mga apektadong residente dahil sa sobrang pagtaas ng tubig sa kanilang mga lugar. Tumanggap ang mapitadong residente na 1 kilong bigas at noodles. Napag-alaman na walang evacuation center ang nasabing barangay at ito ang hiling ngayon ng mismong barangay captain na layuning may pansamantalang matirhan itong mga ililikas na apektado ng hinimagandang panahon. Pansamantalang barangay hall, paaralan at simbahan ang naging evacuation center na naabot rin daw ng baha. Hindi lamang nasabing barangay ang binaha dito sa lalawigan ng Northern Samar, ngunit maraming barangay at maraming lugar ang apektado ng pagbaha dahil sa nagpapatuloy na pag-ulan sanhi ng Shoreline. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane. Ay magandang umaga din ho sa mga taga Kidapawan City. Ingat kayo dyan. Magandang umaga sa mga taga Pangak City, ha? At sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at Governor, ano nga itong magandang governor ng Laguna. Mga mamis, laundry day today, ha? Kunot ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. At mapahirapan ang self-concern pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test of chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Governor Sol Aragones, good morning. 24 na makalipas ang alas 4 na umaga. Natagpo ang debris ng rocket na nahulog sa bahagi ng karagatan sa Sulu. May naka-indicate na flag ng China. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Wala pang official statement mula sa otoridad upang kumpirmahin kung ano mga hakbang ang gagawin kaugnay sa natagpuang debris na hinihinalang mula sa rocket ng China kung saan natagpuan itong palutang-lutang ng isang mangisda sa laot ng barangay Suwang, Buna, Pangutaran, Sulu. Nabatid na unang namataan ng naturang mangisda ang palutang-lutang na kulay puting bakal na may naka-indicate na flag ng China. Nakikipag-ugnayan na ang Coast Guard Station Western Sulu sa barangay at LGU upang mailipat ang debris sa Philippine Coast Guard para masuri at para sa investigasyon. Pinasasalamatan naman ang PCG Sulu ang hindi pinangalan ng mangisda na unang nakakita at humila sa dalampasigan ng naturang suspected rocket debris mula China. Batay sa nakalap na report ng Philippine Space Agency, nitong December 26, 2025, muling nag-launch ang China ng kanilang Long March 8A rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Center. Ayon naman sa mga residente ng Pangutaran Island, hindi maikakailang China ang nagmamay-ari sa naturang debris dahil sa naka-indicate na flag ng kanilang bansa. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Shukran, Jun. Maraming salamat. Latest muna mula sa Amerika. Kasama na natin si Joyjon Balarite Ako, live mula po sa Washington.
Joy John, good morning. Magandang umaga, Kuya Angel, at magandang hapon dito sa amin. Ako ay inosente, hindi ako nagkasala. Ako ay isang dissenting tao. Ito ang mariing sinabi ni Venezuelan President Nicolas Maduro sa pamamagitan ng isang interpreter at inadagdag pa niya na siya pa din ang pangulo ng kanyang bansa. Si Maduro at ang kanyang asawa na Cecilia Flores ay humarap sa kauna-unahang pagkakataon para sa isang arraignment o ang pagbabasa ng sakdal sa sala ni U.S. District Judge Alvin Hellerstein sa Federal Courthouse sa Lower Manhattan, New York, kaninang tanghali Eastern Time dito sa Estados Unidos. Ang dalawa ay dinala doon sa ilalim ng mabigat na seguridad sa pamamagitan ng police helicopter mula sa Metropolitan Detention Center sa Brooklyn patungo sa isang Manhattan heliport at dinala sa pamamagitan ng police motorcade sa courthouse. At ito ay naharap ngayon sa kasong federal kabilang ang narco-terrorism, pagkasabwatan sa pag-import ng cocaine at mga pagkakasala na may kaugnayan sa iligal na pag-aangkat ng mga matataas na kalibre ng baril. Ang napatalsik na pinuno ng Venezuela ay kinakatawan ni Attorney Barry Pollack, isang batikang abogado sa mga ganitong klase ng paglilitis na naging abogado din, Kuya Angel, sa controversial na WikiLeaks blower na si Julian Assange. Bagamat walang hiniling na ang mag-asawa na magkaroon sila ng pag-bail o piyansa, pero inaasahan ng abogado nito sa susunod ng pag-uusapan ito na hearing na nakatagda sa darating na March 17 ngayong taon. Matatandaan na si Maduro ay unang kinasuhan noong March 2020 sa panahon ng unang administrasyon ni US President Donald Trump. Samantala, Kuya Angel, mga kababayan, bago at sa kasagsagan po ng arraignment, may mga nagtitipon-tipon po na mga nagpoprotesta sa labas ng courthouse na sumusuporta sa pag-aresto kay Maduro at ganoon din ay may mga supporters ito na umano na sumusuporta sa kanya dahil ang kanyang pag-aresto daw ay illegal na ginawa ng US government. Si Maduro at ang asawa nito ay hinuli ng US Special Forces sa bahay nito sa Caracas, Venezuela nitong nakalipas lamang na Sabado ng madaling araw, Kuya Angel. Ano ang reaksyon ng US Congress? Binigyan ba ng authorization ginastify ba ng US Congress yung naging aksyon ni President Trump? Actually, Kuya Angel, maraming mga Democrats ang hindi pabor sa ginawa ng Trump administrations dahil hindi ito nagpaalam sa US Congress actually. At nagkaroon sila ng parang si Trump lang at ang mga US military ang nakakalam sa nasabing operasyon. At nagulantang ang buong Amerika, hindi lamang ang buong Amerika actually, kundi buong daigdig ay nagulantang sa ginawang aksyon ng Amerika. Ano ang gagawin? Nag-convene na ba ang US Congress? Tsaka anong feedback ng anong tawag dito? UN Security Council. Kasi humirit na ang China na i-release si Maduro. Wala pang opisyal na pinapahayag ang nilalabas ngayon sa media. Pero nasa red alert pa rin ngayon ang White House at ang buong kapulisan dito sa District of Columbia dahil bukas, January 6, actually January 5 pa lang ngayon, Lunes, dito sa Amerika, dahil anibersaryo naman, ika-5 anibersaryo ng tinatawag na US Capitol Riot na nangyari noong January 6, 2021. Okay. So, ang dami nyo palang binabantayan, parang Pilipinas din ha. Iba't ibang mga aksyon ha. Okay. So, hindi nag-convene ha? Hindi nagpataw. Naka-convene ba ngayon ang US Congress? Recess sila, di ba? Recess pa ngayon. So, hindi nagpapatawag ng special session? Wala pa, Kuya Angel. At hati pa ngayon. May pumapabor ng mga Republicans, mayroon namang mga Democrats na ayaw talaga sa aksyon ng Trump administration. Parang lamig na lamig ka dyan, Joy Jun. Ano bang temperatura natin ngayon? Positive 6 degrees but it feels negative 2 degrees. Okay. Sige. Maraming salamat, Joy Jun, live mula po sa Washington, D.C. Thank you. Bigyan mo kami ng update mamaya. Ha? Si Joy Jun. Thank you. Maraming salamat. Si Joy Jun live mula po sa Estados Unidos.
Alas 4:30 ang oras sa buong kapuluan. Sa lahat ng mga may lakad, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcoholone, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Uy, si Derek Ramsey daw, may nakaabang na bagong proyekto ngayon 2026. Ano-ano mga proyekto naman yan, Morley Alinio? Good morning! Gising na ang showbiz, Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Derek Ramsey mula sa 3 linggong pamamahinga, pag-shopping, pagliliwaliw sa UK kasama ang kanyang anak na si Lily. Well, sa totoo lang, masaya ang naturang aktor sa kanyang pagpunta sa UK. Imagine, 3 linggo iyon. At napansin natin na tumaba itong si Derek. Dati-rate kasi ay impis na impis ang kanyang muka. Tumatawa si Derek ng ating itong makausap. Ibinalita niya sa atin, sa darating na Huwebes ay magkakaroon na ng Storycon para sa pagbabalik niya sa telebisyon. Aarte muli si Derek bilang isang artista. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Ay, Morley. Oo nga, si Morley nga. Masano kaya si Ellen Adarna? Ay, sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng Asia. Magandang umaga, ha? Sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa mga nakatutok sa atin dyan sa Japan, Ohio gozaimasu. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng All Gender Help Desk, idinisenyo bilang isang one-stop support system upang tulungan ang mga empleyadong may gender-based concerns. Ayon sa PAGCOR, ang bagong help desk sa isang enhanced version o pinahusay na bersyon ng dating Women's Help Desk. Nag-aalok ito ng mas ligtas at confidential space kung saan maaaring magpahayag ng kanilang mahinaing, humingi ng konsultasyon ng mga empleyado ng walang dapat na ikatakot. Sana lahat ng mga ahensya merong ganito, ano ha? Sa pag-access sa help desk, maaaring humingi ng tulong na legal ang mga empleyado, psychological support referrals at assistance sa pagpapile ng administrative complaint. Ayon sa PAGCOR Chairman at CEO na Saltenco, ang help desk ay nagtatangkok na isang unified multi-platform na sistema ng komunikasyon. Kinabibilangan ito ng single contact number, isang official Facebook page, isang standard complaint form na may QR code at isang tangkapang nasa 7th floor ng PAGCOR Corporate Office sa Pasay City. Pinalawak din ng PAGCOR ang saklaw ng help desk upang masakop ang mga kaso ng karahasan batay sa kasarian. Ayon kay Chairman Tenco, pinininindigan lamang nilang pangako na nagawin ng PAGCOR na hindi lamang isang workplace kundi isang komunidad na ligtas, inclusive, patas at nagbibigay ng kapangyarihan sa lahat. Nagpabot naman ng pakikiramay ang Kamara sa lahat ng mga mahal sa buhay ng visionary engineer at pilantropo na si Engineer Diosdado Dado Banataw. Pumano ito sa mismong araw ng Pasko, December 25, sa edad na 79. Si Dado Banataw po ay anak ng isang magsasaka at housekeeper. Ipinanganak ito sa barangay Malabak, Igig, Cagayan. At isang kilalang Pilipino engineer, innovator ng microchip at computer technology. Sa House Resolution ni Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito, kinilala ang pagiging isa ni Banataw sa mga Pilipinong may pinakamalaking ambag sa larangan ng agham at teknolohiya. Ayon po kay Kaador, bukod pa rito ang kanyang pagiging inspirasyon at modelo at sa iba pagdating sa pagsusumika, pag-aaral at tiyaga.
Sinariwa din ni Cador sa kanyang resolusyon ang mga pagkilala at parangal na natanggap ni Banataw gaya ng Pamana ng Pilipino Award mula sa Office of the President of the Philippines at Master Entrepreneur of the Year Award iginawad naman ng Merrill Lynch Business Financial Services. Magandang umaga, Pilipinas! Suspect sa kasong attempted homicide, arestado sa San Felipe, Zambales. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Matagumpay na naaresto ng San Felipe Municipal Police Station ang suspect na kilala bilang alias Tubes, 24 anyos, residente ng Barangay Maloma, San Felipe, Zambales, na inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong attempted homicide. Ang pag-aresto ay isinago alas 2:15 kahapon nitong Enero 5, 2025 sa Bubulon Plaza, Barangay Manglikmok, San Felipe, Zambales. Ang warrant ay inisyu ni Honorable Vicente Soto Fernandez Jr., Presiding Judge ng Municipal Trial Court ng San Felipe, Zambales, na may itinakdang piyansang 36,000 piso. Ayon kay Police Captain Nino Ryan, Openga Officer in Charge ng San Felipe Municipal Police Station, patuloy ang kanilang pagsusumikap at koordinasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bayan sa tulong ng mamamayan. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May apakaba kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas, huwag kalimutan kung magpapasalubong ng tsokolate, huwag na huyong imported na tsokolate. Meron po tayo dito sa Pilipinas na gawa po ng mga magsasaka, ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Katulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na usila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. O kung gusto nyo mamili ng mahigit 10 variants ng mga raw material ay galing din po sa anin ng mga magsasaka, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ulitin natin ha, tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Dalawang suspect nakatakas sa detention cell ng Tabuk City Police Station. Ngayon ay subject na ng manhunt. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH 41 na Imbag na Bigat. Romy. Tinutugis ngayon ng mga otoridad ng dalawang lalaking nakatakas sa detention cell sa Tabuk City Police Station na may kasong paglabag sa illegal na droga at firearms noong linggo ng umaga, January 4, 2026. Kinilala ng Tabuk City Police ang mga tumakas na detainees na sina Andres Benito Jr., 35 at Michael Macagne, 39. Pareho silang nakaaresto noong December 17, 2025 dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Batay sa investigasyon, tumakas ang dalawa mula sa detention cell sa pagitan ng alas 12:30 hanggang alas 4:15 na madaling araw sa pamagitan ng pagputol sa bakal na rehas gamit ang hacksaw blade at bolt cutter. Nakalabas sila sa pamagitan ng isang maliit na butas hanggang sa nakarating sila sa first floor ng himpilan at dumaan sa likod ng pintuan na tumbok sa Provincial Road sa Laya, Tabuk City. Natagpuan ng mga operatiba ng PNP ang hacksaw blade, metal bar at bolt cutter na pinapaniwalaan ginamit ng dalawang suspect. Binalaan ng mga otoridad ang publiko na huwag kumprontahin o huli ng dalawa para sa kanilang kaligtasan. Ipaubaya na lamang nila ang paghuli sa mga otoridad. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Romy. Just Gina, magandang umaga din po sa mga taga-Kawayan, Isabela.
Pinuri ni Agriculture Secretary Francisco Chillerol Jr. ang pagpasa ng 2026 national budget kung saan binigyan diin ang mas mataas na alokasyon para sa sektor ng agrikultura upang mapalakas ang produksyon ng pagkain, pagunlad ng kanayunan at pangmatagalang seguridad sa pagkain. Pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon ang 6.793 trillion peso national budget para ngayong taon. Sinabi ng kalihim na ang tinaasang pondo partikular na para sa infrastruktura, pagsuporta sa pagsasaka at post-harvest facilities ay makapagpapaganda ng ani, mababawasan ang pagkalugi, mapapatatag din ang supply. Ang pamumuhunan sa farm-to-market roads, irrigation system, storage at cold chain facility ay nakikitang mahalaga upang mapahusay ang kita ng mga magsasaka habang pinapanatiling matatag ang presyo para naman sa mga consumer. Sinabi pa ni Laurel na ang tunay na epekto ay nakadepende pa rin sa pinal na detalye ng General Appropriations Act na mangangailangan pa rin na maingat na pag-aaral. Lumilitaw naman na isang Department of Agriculture sa mga ahensyang pinakamalaki ang inilaang budget sa pamamagitan ng pondo para sa pasanap na maglaan ng pondo sa flood control. Ang budget para sa farm-to-market road ay dinoble sa 33 billion pesos. Para naman sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP, naging triple ito, ginawang 30 billion pesos. 20 billion pesos naman ang alokasyon para sa Animal Industry Competitiveness Act at may dagdag na pondo ding nilaan para sa pagpapalawig ng Benteng Bigas Meron na program ng administrasyon. Samantala, ang pambansang budget, ang buhay na gobyerno. Kung walang pondo, hindi aandar ang serbisyo sa mga mamamayan. Kaya habang ang mga kritiko ng pamahalaan ay maingay at tabala sa pamumulitika, ang Pangulo naman ay tahimik na nagtatrabaho. Nilagdaan ng Pangulong Marcos kahapon ng 6.793 trillion pesos national budget para sa 2026. Malinaw ang prioridad: edukasyon, kalusugan, pagkain at social services. Nais ng Pangulo, nakasentro ang pondo para sa pag-angat ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Pinakamalaking pondo ibinigyan pa rin sa edukasyon, siyempre constitutional mandate yan, 1.345 trillion pesos. Para naman sa dagdag na mga guro, promosyon at reclassification, naglaan din ng dagdag na pondo, pagtatayo ng mga dagdag na silid-aralan, college scholarship sa mga state universities and colleges at training program sa ilalim ng TESDA. Maliwanag ang ginawa ng Pangulo, ang malaking budget sa edukasyon ay pamumuhunan. Ito po investment para sa kabataan, investment sa kinabukasan. Ganyan din ang budget sa kalusugan na pangalawang may pinakamalaking pondo. Dahil gusto na ho ng Pangulo na matiyak ang kalusugan ng lahat, lalong-lalo ng mga hirap kung kaya't dinagdagan ang budget ng PhilHealth para sa pagpapalawak ng benepisyo, kasama na rito ang Zero Balance Billing o CBB. Nakinig nga din po ang Pangulo sa sektor ng agrikultura. At para matiyak ang food security, dinagdagan ng pondo at ginawang moderno ang paggamit ng pagsasaka at mga mangingisda. Pinatataas din ang produksyon at pagpapanatiling mababa ang presyo ng pagkain. Pero may mga grupo pa rin at mga politiko ang pinupuna kung bakit daw merong isinama na mga unprogrammed appropriation. Ito'y kahit na 92.5 billion ang tinapyas ng Pangulo, gamit naman ang kanyang veto power. Tiniyak din ng Pangulo na ang natitirang unprogrammed appropriation ay hindi blank check, kundi naglagay din ng safeguard para sa bawat release ng naturang pondo. Sa kaugnay na balita, 2026 budget, hindi game changer budget dahil sa nakatuon pa rin ito sa Metro Manila. Yan naman ang puna ni Senator Alan Peter Cayetano. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Marami pa rin sa mga problema ng bansang hindi natutugunan ng 6.793 trillion pesos na 2026 national budget, kaya't hindi ito may tuturing na game changer budget. Ito ang deklarasyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 budget. Aminado si Cayetano na marami ng mga positibong hakbang na ginawa gaya ng pag-veto ng Pangulo sa mahigit 92 billion pesos sa unprogrammed funds, ngunit hindi pa ito sapat. Bagamat di hamak na mas mabuti ang budget ngayon kumpara noong nakaraang taon. Para sa leader ng minorya sa Senado, ang mga pangako ng reforma at transparency ay dapat makita sa aktwal na prioridad ng gobyerno.
lalo na sa rural development, nutrition ng mga bata at suporta sa local government units. Hindi na susukat sa magagandang pahayag ang kalidad ng pambansang budget kundi sa kung may tunay itong naidudulot na pagbabago sa mga komunidad na matagal lang napag-iiwanan. Tinukoy ni Cayetano ang hindi pantay na development spending kung saan nananatiling sentro ang Metro Manila habang maraming rehiyon ang patuloy na napapabayaan. Binanggit niya ang Mindanao Railway bilang isang proyektong sana ay nagsilbing malinaw na senyales ng tunay na decentralization at inclusive growth, subalit na natiling walang pondo matapos suspindihin noong 2023. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Paz. Maganda umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Ang tropang kurapo ng Pride Detergent kasama si Sherwell Alparo ay nasa barangay 42 Zone 44 ng Sampaloc, Maynila. Nasa barangay 42 Zone 44 Sampaloc, Maynila. Lasan nyo ng iyong mga radyo telebisyon. Ready na ba kayong taan ang ating Word of the Day? Panalo ka ng DZRH Mini Component. Eto na! Ang word of the day natin ay didactic. Didactic. Adjective daw po yan na ang ibig sabihin ay something intended to teach something. Yan, adjective. Halimbawa, na didactic lecture. Didactic novel. Adjective siya. Intended to teach something. Yan, yan po ang ating word of the day. Maganda umaga, Pilipinas! At dahil meron tayong word of the day, ito naman ang ating time for today. 46 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kaksila po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya napaka-potent po nito. Pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC o yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. Yan po responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultamayo na nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising mo sa kinabukasan. Pagka magandang gising, magandang disposition mo. Yung bang pagkagising mo habang magsisipilyo ka, nakaharap ka sa salamin, sasabihin mo kaagad na, Malu, ang ganda mo ngayon sasagot naman si Malu, siyempre, sasagutin niya yung salamin. Since birth. Ayan, sige, magbulaan kayo. Ayan. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultamayo. Kung kayo po ay may mga concerns pa, lalong-lalo na yung mga senior citizen, o doon sa mga mag-i-exam, gumamit kayo ng ultamayo para magandang gising nyo sa kinabukasan, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Any question about health under the sun, sasagutin po ng ating mga medical experts. 0931-033-2871. Ang ultamayo rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug Store, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At ang magandang balita, kapag bumili ka po ng isang box ng ultamayo postbiotic, yung pong 30 capsules sa 5 Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31 ng taong kasalukuyan per DOH FDA CFRR permit number 09810/2025. Mahalagang paalala, ang ultamayo hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Si Dr. Toto Bacolcol ng PBOX kasama na natin. Doc, kumusta na ho si Mayon? Good morning, sir, and Happy New Year. Ang Mayon volcano right now ay nakapagtala po tayo for the past
24 hours ng medyo marami-raming raffle events. Nasa 85 and compare natin to from the previous day na nasa 34 lamang. So medyo dumoble. So but nakita rin natin may raffle event tayo na nakikita na incandescent. So ibig sabihin mainit pa yung bato. Nagaling mismo sa lava dome. Dahil mataas pa ang temperatura naman ito, naglalabas ito ng glow, orange glow lalo na kapag gabi. So, but right now, again, we still maintain, as we speak, we still maintain the alert level 2. Ano yun? Parang laba siya na binubuga ng bunganga? Parang ganun? Parang may lava release siya? Hindi siya lava kasi bato lang talaga siya. Parang siya sa taas. Yes, mainit lang. Tapos bumagsak siya. So, hindi naman siya tuloy-tuloy. Pero ano yun? Baka naman dating deposit na yun. That's right. Deposito na yun sa taas. Tapos, again, may tumutulak sa kanya, nahulog. So, okay. Hindi naman to indicator na mayroong aksyon na paparating. Isa to sa mga tinitingnan natin. We assess this on a day-to-day basis kasi matatandaan natin 2023, ganun din ang nangyari. Nagkaroon tayo ng maraming raffle events and then afterwards nagkaroon na ng pyroclastic density current and then lumabas na yung lava. Exclusive eruption na. So at that time, when it happened, raise na tayo ng alert level from alert level to alert level. Wala na nakikialam doon sa mga monitoring device natin doon, ha? Wala na. Wala pa so far. Hindi. Tsaka paalalahanan lang natin, ha, mere possession, ha, meron po tayong special na batas dyan na mere possession ng mga life-saving device ng PBOX at saka ng Pag-asa, may multa pong hanggang 1 milyong piso. May kulong din, ano ha? Mere possession. Ibig sabihin, kahit na kayo bumili lang ng kung saan yan, o iniwanan lang sa inyo yan, pwede ho kayong masampahan ng kaso, pagmultahin, kapag nakuha ho sa inyo yan. Dahil yan po, inilagay sa paglalayong makapagligtas ng buhay. Meron po tayong special na batas dyan, ha? Ayan. Teka muna, Doc, kumustahin muna na. Si Taal, okay naman? Si Taal, ano naman ngayon, medyo hindi naman siya sumasabay. Wala. Ngayon, pero meron tayong 6 na volcanic earthquakes na naitala for the past 24 hours. Pero mababa yun. Mababa yun. Kasi bago ito pumatak putok ng 2020, for example, when it erupted, a month before nakapagtala tayo ng more than 120 volcanic earthquakes in a day. Okay. Teka muna, Director, napirmahan na yung budget. Yung bang para sa modernization ng PBOX, nandun na? Hindi pa kasama. Hindi pa rin? Yes, but nagdaga naman yung budget namin. First time na nag-ditch kami ng 1 billion pesos. Hindi nahabol yung para doon sa dagdag na mga i-hire natin at saka pagtataas ng incentives? Hindi na ihabol? Hindi na ihabol, but again, yung taon na to, kasi ang submission ng budget for next year is inaayos yan first part of the year. So, hindi ko na natin ipapasok. Sana lang, supplemental na lang, di ba? Baka po pwede sila maghabol ng supplemental budget. Takin ho ninyo, sinusubo natin yung mga scientists natin. Anyway, at least kahit paano, may inaabangan na tayo. Di ba? Hindi tayo nakasuntok pa rin nakatanaw sa langit. Ito abot kamay na, ha. Anyway, Doc, ingat po kayo and Happy New Year. Thank you for joining us. Happy New Year po. Maraming salamat si Dr. Teresito Toto Bacolcol. Maganda umaga, Pilipinas! May winner na si Sherwin Alparo.
Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Sabi ni Lorenzo sa Tugigaraw City daw, Sherwin, malamig. Dyan ba sa lugar mo? Malamig din ba dyan sa Barangay 42? Ay, Kuya Angel, magandang umaga. Oo, dahil nga dito sa Barangay 42, Zone 44 sa Sampaloc, Maynila, huling-huli namin itong nagluluto ng sopas na naka-DZRH TV. Laki naman ng TV ni, laki naman TV ni ate. Diba? Yung TV, kala mo, gwardya ng bahay. Ayun, nasa likod niya. Bahay, nasa bungad kagad yung TV. Ayun, nasa likod niya, TV din yan? Hindi, ito ay tindahan. Tindahan na yan. No? Hindi, yan, yung background dyan, ano yan? Bintana pa. Bintana ng tindahan. Bintana pala yan, nakala ko TV rin eh. Pero ano na? Sa bintana lang po. Bintana. Pangalan niyo po? Trinidad Barrientos. Si Ate Trinidad Barrientos ay naghahalo. Yan, no? Kala mo. Alam ko yan. Arroz caldo yan. Tingnan, wala pang pagkain. Sopas. Sopas ba yan? Nakala ko arroz caldo. Umaga, para sa mga estudyante yan dito sa malapit na eskwelahan. Ano eskwelahan nyo malapit sa inyo dito? Ano eskwelahan? Moises, Texon, Jeronimo. Tatlong eskwelahan yung nandito sa distrito nila sa Sampaloc. Kaya ang diskarte nila sa buhay yun, magtinda ng sopas at ng iba pang mga agahan. Pero habang nagluluto, naka-tune in sa DZRH. Sino pa ba rin yung announcer sa DZRH pag umaga? Angelo Palmoles. Angelo Palmoles, ito meron kang 1,000 pesos. Thank you, sir. Proud kami sa iyo. Ano saan po kay Angelo? Proud na proud. Ang galing-galing po niya. Talaga nang kaka-proud naman si Kuya Angel. Baka naman kapitbahay namin to. Taga saan ho ba kayo, Nay? Aling Trining, taga saan ho kayo? Bicol po. Ay, Bicol! Saan sa Bicol? Saan sa Bicol? Sa Piodoran Albay po. Sa Piodoran Albay. Anong kanto? Anong street sa Piodoran? Anong kalye? Doon lang po kami sa Pier. Yun ang Sa may tambayan Pier. ko. Malayo sa poblasyon. Hindi ko po kabisado yun eh. Sa may Pier. Doon sa may kanto, sa may tindahan ni Mang Oplong. Mang Ompong. Sa may munisipyo mismo po eh. Sa may munisipyo, doon sa kanto nga ng Road 1. Opo. Ayun, kita mo, sabi ko sa iyo, Sharing. Nakapunta ka na ba doon? Hindi. Alam mo na may Road 1? Grabe si Kuya Angel. Galang-gala. Ayan. Kapitbahay niya kapitbahay niya doon si Mercy. Hindi, si Mang Berto. Matagal na po kasi, sir. Hindi niya namatandaan. Hindi niya inabot. Hindi niya inabot. Ako sa Maynila. Ilan taon kayo nandito na? 20 years. Kaya pala hindi niya kilala kasi 20 years na siya dito sa Manila. Ayan. Kilala niya si Kabentong. Si Bentong. Si Bentong. Wala na po yun eh. Wala na. Ay, wala na. Wala na. Hindi, ito. Nagte-text lang ni Bentong eh. Nag-text pa ba? Kabaryo niya daw dyan sa Piodoran, no? Ikaw Kabentong, nasaan ka ba ngayon? Bakit sabi wala ka na raw? Maganda na yung Piodoran ngayon. May pier na doon, papuntang Masbate. Ayan. Sige, bigyan mo na yung premyo, Sherwin. Dahil kapag nakuha mo ang ating word of the day, makukuha mo rin ang ating mini component. Digestic. Pasensya na po, bulol eh. Didactic. Yan, didactic. Ang ibig sabihin sa Tagalog paraan ng basta, yun na yun. Adjective, ikaw talaga. Adjective ba yun? Dahil nakuha mo ang ating word of the day, eto meron kang DZRH mini component at syempre may kasama pang DZRH t-shirt at ang siksik nagli kumaapaw na pang medianoche pagdating ng Chinese New Year. Ayan ang ating DZRH grocery basket at ang pinakamalaki, pinakamapula, pinakamabango ang Pride with fabric conditioner, Korean strawberry bloom detergent powder with Stay Away formula. 2 kilo yan, pinakabagong Pride detergent para sa inyo, Mami. Thank you so much, sir. Thank you po sa DCRA. Mabalos. Sa mga staff. Opo. Okay, sige. Thank you very much. Ingat po kayo, ha? Opo.
Sila rin po. Sige. Tignan mo naman, dire-diretso yung halo. Siyempre Walang tigil sa paghalo ng sopas dahil baka mamaya Matuyo. mamaga daw yung noodle. Ayan, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutong sa DZRH, baka na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo promo, kasama pa rin ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Joen. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo. Ay, magandang umaga pa rin ho sa mga taga Malabon. Ayan ha, tsaka sino ba yung mga nagpapabati sa atin dito? Marami-rami yung mga nagpapabati dito eh. Ayan ha, Justice Max De Leon, good morning. Pwede ka na mag-jogging, ano ha? Tsaka sa Justice Energito, ha? Ng Sandigan Bayan, ha? Mga busy yan ngayon eh. At tsaka si Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Senny. Kaador Plato, good morning. Si Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas, Nevada, good morning. Si Justice Raul Villanueva, at tsaka si Ma'am Sally, ano ha, yung kanyang mama. Oo, Ma'am Sally, good morning. Happy New Year po sa inyo, ha? Thank you. At, dito sa amin sa Germany, nag-snow na. Naku, lamig daw ngayon dyan, sabi ni Linux, ano ha? Good morning, para ho sa, Gothenburg, yan, ha? Para ho sa mga nakatutok sa atin dyan sa Germany. Magandang umaga, Pilipinas! Sa isang bagong pag-aaral na naisagawa ng mga scientifico mula sa Tampere University sa Finland at University of Oxford sa UK, sinasabi nila na bacterial infection, lalo na ang mga nagtatago sa loob ng arterial plaque, ay maaaring mag-trigger ng atake sa puso. Ha? Ganun ba yun? Ayon sa pag-aaral na nalathala sa Journal of American Heart Association, natuklasan ng mga mananaliksik na sa mga coronary artery meron na may tinatawag na atherosclerosis. May gel-like na mga bakterya na tinatawag nilang bacterial biofilms. Ang mga biofilm na ito ay nakapagtago mula sa immune system at tradisyonal na mga antibiotics. Kaya dapat talaga ingat tayo sa pag-iinom natin ng antibiotic, ha? Nagtatago pala dyan itong mga lokong to, ano ha? Oo. Kapag ang katawan ay tinamaan ng ibang infeksyon tulad ng viral infection na usong-uso ngayon, maaaring mag-reactivate ang mga bakterya sa biofilm at magdulot ng malubhang pamamaga o inflammation. Ang matinding pamamaga na ito ay maaaring magpahina sa plaque, magdulot ng pagkaputol nito at mag-trigger ng blood clot at humantong sa atake sa puso. Partikular na natukoy sa mga arterial plaque ang genetic material ng mga oral bacteria gaya ng Viridian streptococcus na mga bakterya na karaniwang natatagpuan ho sa bibig. Aba, pagkatapos nagtatago dun sa mga bacterial biofilms na yan. Ang mga organismo na ito ay maaaring tumagos sa daluyan ng dugo at makapag-ambag sa destabilization ng plaque na maaaring maging sanhinga po ng atake sa puso. Kaya dapat talaga kumukonsulta tayo, ha? At kung meron ho kayo nararamdaman na kung ano-ano dyan, dapat wag na ho ninyong patatagalin, ha? So pwede pa lang yung mga plaque na yan na nasa mga bakterya na yan na nasa ngipin natin, ano ha? Pwedeng mapunta dun ho sa ating mag-deposit, ano ha? Magtago, ha? Itong mga gel-like na mga bakterya. Tawag nga daw po dyan ay bacterial biofilms. At saka yung sipilyo ho ninyo, wag nyo naman gawing 2 months na hindi pa kayo nagpapalit ng sipilyo, ano ha? Dalasan mo ninyo ang pagpapalit ng sipilyo. Pangalawa, yung sipilyo pala, sa katerba pala, virus na katago dyan. Kaya para malinis ho ang ating sipilyo, ibabad po natin sa baking soda, na meron pong may mainit na tubig at saka suka. Ayan, nang sa gayon, mapatay yung pong mga nakatagong bakterya. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hammerate FA, the blood vitamin. Champion detergent. Tapat po sa inyo. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Magandang umaga din po sa mga taga-Parikagayan. Balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga nakakalimot ha, January 6, 2026 tayo ngayon. Baka mamaya maliho yung year niyo. January 6, 2026, ngayon po ay Martes. Nakuha muna natin ang pag-asa. Kasama na natin si Kaobet Madrina. May binabantayang sama ng panahon. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat po ng mga tagapakinig natin. Sa ngayon po, magiging maulan pa rin sa Bicol Region. Kasama yung Quezon, ilang bahagi ng Mimaropa at Northern Samar. Dulot po yan ng shear line, at may inisyu po tayo na weather advisory. Partikular na sa mga lalawigan sa Bicol Region. Ibig sabihin po, inaasahan natin na magiging malakas yung mga pag-ulan pa rin na maaaring magdulot ng mga flash flood and landslide, lalo-lalo na po sa area nga ng Camarines Norte, Camarines Sur, kasama yung Catanduanes, Albay at Sorsogon. Samantala, nabanggit po ninyo na meron po tayong low pressure area. Nasa labas po ito ng PAR sa may bahagi ng Palawan. Medyo malayo po ito at hindi ito inaasahang magiging bagyo. Bagamat yung kaulapan na dala nito ay maaari pa rin magpaulan sa bahagi ng Western Mindanao, yung area ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at lalawigan ng Palawan. Samantala, maulap na kalangitan din ang mararanasan sa malaking bahagi ng Kabisayan dulot ng easterlies, habang may mahihinang mga pag-ulan na mararanasan naman sa may Northern Luzon, partikular na po sa Cagayan Valley Region, Aurora at Cordillera Administrative Region. Dito naman sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon, asahan pa rin po natin yung mga isolated light rain. So generally fair weather po dito sa Metro Manila, bagamat posibleng mga pag-ambon. Habang nalabing bahagi ng Mindanao ay mga localized thunderstorms ang mararanasan. Wala po tayong nakataas sa gale warning at sa ngayon po, basta pinakuling datos natin, medyo malit na yung posibilidad pa sa ngayon po na magkaroon tayo ng bagyo. Again, yung low pressure area na malapit po, na nasa labas ng PAR, malapit po dito sa may Palawan, southern part ng Palawan, ay maliit ang posibilidad na maging bagyo. So hindi po natin na-expect ito na made-develop or lalakas pa. At yan po, Sir Angel, nating inasa magiging lagay ng panahon sa araw na ito. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina, magandang umaga po. Kaobet, ilan bang kota natin ng bagyo pag January? 0 to 1 po yung expect Ah, natin. 0 to 1. Pwede na pong mabuo rin, sir. Sana naman 0 na lang, ha? Opo. Oo, para maganda naman yung January natin. Kasi total, maulan naman din, eh. Opo. Tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan. Clear yung skies natin, Oo. Sige. Kaobet, maraming salamat, ha? Maraming salamat po, magandang umaga. Si Kaobet Badrina mula po sa Pag-asa. Ito naman ang lakad natin ngayong araw nito. Huwag din kalimutan, magmaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, abay, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Abayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. At sa mga kababayan natin dyan po sa Cebu, dalas-dalasan ho ninyo ang dami, usong-usong ngayon ng sipon dun, ha? Bagay ako, medyo kulot pa rin yung boses, ha? Salamat, ha? Tsaka dagdagan ho ng dalasan po natin wag natin kalimutan ang pagte-take ng vitamin C. Magandang umaga sa ating mga kababayan dyan po sa Gataran, Cagayan. Fishman caretaker arestado naman sa may bus operation. 95,000 pesos na laga ng shabu ang nakumpiska. Yan po ay sa Lingayen, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasanid si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy.
Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Timbog ang isang 56 anyos na lalaki, pispan caretaker, street level individual na residente ng Lingayen, matapos itong mahulihan ng shabu at baril. Sa ulat ni Lingayen Chief of Police Lieutenant Colonel John Mar Gonzales, alas 2:50 ng madaling araw, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team at isa ang nagkunyaring buyer gamit ang marked money. Nakabili sa suspect ng 3 Hitzel Transparent Prosecution na naglalaman ng hinihinalang shabu, kaya tagad itong inaresto. Nang i-body search, nasamsam dito ang kalibre 22 na baril na kargado ng bala na walang may pakitang lisensya. Nabawi sa suspect ang marked money at ang nakumpiskang illegal na droga nito ay tumitimbang ng 14.02 grams na may standard drug price na 95,336 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kinakaharap ngayon ng suspect na nasa likod ng Rias na bakal ng Lingayen Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristotle Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, maraming salamat Freddy. Ay magandang umaga sa mga taga-Kalasyaw at sa mga suki natin dyan sa Santa Barbara. Kumpiyansa naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Ang mataas na budget para sa sektor ng agrikultura ngayon 2026 ay magpapalakas sa produksyon ng agrikultura, pangisdaan, titiyak din sa matatag at pangmatagalang seguridad ng pagkain para sa bansa. Kasunod dito ng paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos sa 6.793 trillion pesos national budget, kung saan 297.10 billion ang nakalaan para sa sektor ng agrikultura ngayong taon, mas mataas kumpara sa 237.4 billion pesos na ibinigay naman noong 2025. Kabilang sa mga paunahing programa na may malaking budget ang Farm to Market Roads, mga FMR. 33 billion pesos ang budget. Sana ho naman ay huwag mapunta kung saan ha. Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP na may 30 billion pesos at 20 billion pesos naman para sa pagpapatupad ng bagong Animal Industry Competitiveness Act na naglalayong palakasin ang Bureau of Animal Industry. At sana nga po bigyan ho ninyo ng subsidy yung mga nasa livestock sector. Kasi hanggang ngayon, dami pa rin sa ating mga kababayan. Ayaw pa rin ho magtanim, mag-alaga ho ng baboy. Nininervyos eh. Ano ka? Yeah? Kung kuha ka ng batong ipupukpuk mo sa ulo dahil hanggang ngayon wala pa rin ho namang bakuna laban po sa ASF. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, Ma'am Janet Aguilar. Ay, at magandang umaga po sa mga taga Bayawan City, Negros Oriental. Si Julia Mentos, alam ba ninyo, umaasang muling magkakaroon ng proyekto kasama si Alden Richards? Oy, bakit kaya? Alamin ho natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Nabuo ang magandang friendship ni Alden Richards at Julia Montes sa ginawa nilang pelikulang 5 Breakups and a Romance 2 years ago. Nagsusuportahan sila ngayon sa mga ginagawa nila, kagaya nung inilunsad ni Julia ang bago niyang negosyo ay dinaluhan pa ito ni Alden. At nung nag-anniversary concert naman si Alden noong December ay nag-surprise guest din doon si Julia. Kaya nagpapasalamat silang nagkaroon sila ng magandang pagkakaibigan. At nakachikahan namin si Julia sa birthday dinner ni Iman Isturco kamakailan lamang, ay sinabi niyang sana raw ay magsama raw sila uli sa isang pelikula, pero naghahanap pa raw sila ng magandang concept. Heto pa ang sinabi ni Julia Montes. Hopefully po meron kasi pagka magkatrabaho kami ang masarap sa pakiramdam kasi parang hindi work. So nakahanap kami ng pagkakaibigan sa first movie namin and hopefully masundan pa. Nag-iisip pa kami ng mga concept. Hopefully. Busy rin kasi yun eh. Yan ang pahayag ni Julia Montes. Pero sa ngayong taon ay kumpirmado na ang gagawin ng aktres sa Star Cinema ay ang pelikulang pagsasamahan nila ni Coco Martin. Ang sabi ni Coco, maganda raw ang concept na may tentative title na Father's Day at ididirect ito ni Gerald Taru. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Ay, Coco Martin, good morning. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya talagang intrigador kayo. 14 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Eto muna ha. May bagong pag-aaral ho kasi at nagsasabi ha. Ayon ho sa bagong pag-aaral at mga pananaliksik,
Ang sobrang pagkain ho pala ng mga pagkain na may maraming asukal ay hindi lamang nagpapataas ng blood glucose o asukal sa dugo. Maaaring makaapekto rin ito sa mood o kalusugan ng ating isip. Ayon po sa mga eksperto, malinaw na nauugnay mataas na konsumo ng asukal sa mga pagbabago ng emosyon at mas mataas na panganib ng depresyon. Ang matalas na pagtaas at pagbaba ng sugar sa ating dugo o blood sugar ay maaaring magdulot ng pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol na nagre-resulta ng pagiging irritable, balisa at pagtaas ng emosyon. Yan, ha? Kaya sa mga nagme-breakfast ngayon na diabetes at saka dun sa mga predisposed sa diabetes, makinig kayong mabuti. Bukod po dito, ang sobrang asukal pala ay nauugnay sa systematic inflammation. Isang kondisyon kung saan ang katawan ay nanatiling may mababang antas ng pamamaga na maaaring makaapekto din sa utak at magdulot ng sintomas tulad ng pagod, brain fog at mataas na posibilidad ng depresyon. Kaya malaki daw ang kaugnayan ng depression sa sobrang intake natin ng asukal. Sa isang malawakang pagsusuri sa higit na 1 milyong kalahok, natuklasan na mataas na konsumo ng asukal ay may 21% na mas mataas na risk sa pagkakaroon ng depression kumpara sa mga taong hindi kumukonsumo o minsan na lamang kumain ng matatamis. Ayan, ha? Ako simula last year pagka umiinom ako ng kape, sabi nga nila, isang indicator daw na ikaw ay medyo papasok na sa pagiging senior. Ha? Pag uminom ka ng kape, hindi mo nalalagyan ng asukal. Bakit? Masarap din naman. Hindi, pero sa totoo lang, ha? Masarap. Masarap yung kape na walang asukal. At ang rekomendasyon nila, doon sa mga may sipong na tubo dyan, yung kape, lagyan daw ho ninyo ng konting honey. Tapos saka nyo lagyan ng lemon o lime. Nako, panlaban ho yan sa mga may plema. Maganda umaga, Pilipinas! Alamin muna natin ang presyuhan ng mga produkto dyan po sa Port Avenue Market sa Caloocan. Nandun si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag, Kuya Angel. Happy New Year. Pero yung ilang presyo, may mga tumas pa rin kung kailan ay tapos na yung bagong taon. Ito ang palaya, naging 180 na. Ngayon, Kuya Angel, mula sa dating 140. Ang kalabasa naman ay 60 pesos. Ang kamatis, tumaas na rin ng hanggang 200 pesos. Itong dalawang gulay na ito ang tumaas. Pati na yung siling labuyo na tuwing 800. Ang siling panigang ay bumaba naman ng 200 at yung siling bakopa. Imbis na bumaba ito after ng New Year, tumaas ito ng hanggang 900 pesos bawat kilo. Hindi naman gumalaw yung ibang presyo ng mga gulay. Habang itong presyo naman ng manok, abay bumaba na rin ito ng 200 bawat kilo dito sa Port Avenue. Wala sa dating 210. Pero mas mataas ang presyo ng pakpak, 210 pa rin. Ang presyo ng karne ng baboy, 360. At tumas ito ng sa 20 to 40 pesos bawat kilo. Ang Adidas, yung Adidas na panang manok ay 170. Yung pork chop, 340. Ang giniring, 340. Yung pataurihan, 300. At yung liempo ay 380 pesos. Hindi pa rin nagbabago ito ko itong presyo ng kambing, nasa 500 pesos pa rin. At yung ulo at paa, pwede mong mabili ng 450 habang ipampapaitan naman ay 250 pesos bawat kilo at 450 pa rin itong presyo ng baka. Ang presyo ng bangus Dagupan, 260. Ang bangus sa Bulacan, Pampanga, 180 bawat kilo. Tilapia Batangas, 150. Tilapia Bulacan, 90 hanggang 120 pesos bawat kilo. Ang presyo ng galunggong, bumaba ng 200. Yellowfin, 300 pesos bawat kilo. Sa presyo naman ng prutas, walang paggalaw. Habang sa presyo naman ng bigas, yung balakit, wala 58, merong 80, pinakamataas, 100 pesos. Japanese rice, 56. Red rice, 60 pesos. Aspen, 53. Brown rice, 56. At yung bagong ani, pinakamababa, 40 pesos bawat kilo. Yan, Kuya Angel, ating price monitoring report mula pa rin dito sa Port Avenue, Grace Park sa Caloocan. Aris 1 to 3, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas.
pinasura sa amin. Edwin, magkano uli ang siling labuyo? 800? 800. Wow. 800 yung mataas pa rin yung siling na buyo dahil lang dinadahilan ako yung mga vendor. Apektado pa rin daw sila yung bagyong nakaraan. Kaya yung supply mahina ang ani at hindi kulang ang delivery kaya ginagawa mataas daw ang supply at mataas din yung kanilang bentahan. Yung mga gulay na per kilo naman yan, di ba? Per kilo yung siling labuyo. Per kilo. Sabagay, marami-rami na yan. Magkakalmuranas ka na pag tinira mo 1 kilong labuyo. 1 kilong siling labuyo. Pero yung yung bell pepper, 900. Mahal din. Malupit, ano ha? Oo. Kaya, yung sibuyas, yung pula, ito naman yung bumaba ng 200 mula sa natin na bumaba. Hindi kasi ang dami, baka lumalakas kasi ngayon yung fermented food yung mga atsara. Kasi isa ho pa na. Tsaka yung gumagawa ng kimchi, nilalagyan niya ng ng siling labuyo Pero itong Baguio Beach ko Angel, nabantin mo bagong Pasko, 400 to at pero nung mas mura na ngayon. May 200 pesos na lang. Yung broccoli nga, yung bongbo $200 450. Ang ketsa yung mataas pa rin 800 pesos pa rin. Dahil itong ketsa napaka-ingat ito dahil nilalagay sa styro na may yelo para hindi agad masira dahil kapag nainitan ito maghapon hindi mo na maibenta ito dahil yung dahon dito mabilis na napapanat sa papanat. Pero sabi ko nga kahapon, kinikwento ko Edwin alam mo sa Vietnam at saka sa Thailand, mas mura ang presyo ng mga bilihin ng mga pagkain nila, lalong-lalo na gulay, manok at saka karning baboy, mas mura. Mas mura, hindi hamak malayo. Kasi nga naman, centralized yung production nila doon. Dito sa atin, kalat-kalat kasi. Tsaka kulang pa rin talagang subsidiya para sa mga magsasaka natin. Tsaka masyado tayong rice-centric Pangalawa, yung layer ng marketing, Hindi naman tayo nakakadirektang magbenta yung mga magsasaka kaya't nadagdagan pa yung presyo. Tsaka siguro panahon na para amyendahan natin yung Agriculture, Fisheries and Modernization Act. Ang tagal-tagal na, mantakin mo, 1997 pa yung APMA na yan, yung Republic Act 8435. Ang layunin yan para mapaganda nga po, yumaman ang mga magsasaka. Hanggang ngayon, pobre pa rin yung mga magsasaka natin. Panahon na para i-revisit natin yan. Ang sa gayon, mabigyan natin ng bagong direksyon ito mong programa ito. May buntag din mo, Edwin. Dagang salamat. Taltayo ko, Angel. Si Edwin Duque, live mula po dyan sa Port Avenue Market sa Caloocan. Doon sa mga kumakain ng itlog, wag ho daw ninyong iiwasan yung yelo, yung egg yolk. Marami ho kasi ang umiiwas dyan, ang kinakain lang talaga nila yung puti. Alam ba ninyo na yung egg yolk, napakahalaga po para sa metabolic at saka brain health. Yung nagtataglay po yan ng choline, essential compound that body uses to transport fat out of the liver. Kaya kung wala yan, yung fat ay ma-accumulate po sa ating liver cells. Magkakaroon ka ngayon ng fatty liver at fatty liver disease na maaaring makaapekto sa iba't ibang function ng ating sistema, ng ating katawan. Beyond liver support, ang choline po ay may critical role sa brain function. Ito po ay direct precursor sa acetylcholine, a neurotransmitter involved in memory, learning, focus, and muscle control. Kaya doon sa mga bata, dapat pinapakain natin sila ng itlog. Adequate choline intake supports cognitive performance across the lifespan and is especially important during periods of high brain demand such as pregnancy, aging, and mental stress. Kaya doon sa mga doon sa mga kumakain ng itlog at iniiwasan nyo yung yelo, namimiss nyo yung mga essential nutrients na nanggagaling po sa egg yolk. Ngayon, kung ibang itlog naman ho yung kakainin ho ninyo, di ba, itlog na maalat. Huwag madumi isip nyo, itlog na maalat ang tinutukoy ko. Ayun, kainin pa rin ho ninyo yung dilaw, yung egg yolk, kasi nandun pa rin ho naman yung component na yan, yung choline. Hindi naman ho nawawala yan kahit na
itlog na pula yan. Ha? Magandang umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Number 1. Umaga, Pilipinas! Naimbag na bigat sa ating mga kababayan dyan po sa Apari, Cagayan na medyo mataas din daw po ang presyo ng gulay ngayon, ha? Nag-attendance check si Ma'am Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Ay, magandang umaga din sa ating mga Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Boss Manny, Tita Cora, si Tito Boss Jun Yambao, and Tita Lloyds, good morning ho sa inyo, ha? Kung pabalik kayo ng Pilipinas, huwag na kayong magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate dito sa Pilipinas. Yan po ay pinagmamalaking produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate, ha. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ito po ay bagamat gawang lokal, ano ha? Talagang ibang dating, ibang datingan dahil yung packaging pa lang, ha, pang global na po ang dating. Tangerine chocolate 100% gawang atin, sana daw po ay ating tangkilikin. Ayan, ha. Doc Helen Tan, happy anniversary sa inyo ni Director Ronel. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:30 ang oras sa buong kapuluan. Ayan, magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa May Teresa Rizal, ha? In-update ng pamahalang lungsod ng Maynila ang kanilang garbage collection fees matapos ang higit isang dekada. Batay sa City Ordinance No. 9151 na inaprobahan ni Mayor Isko Moreno, bunso dito ng pagdami ng basura, pagtaas ng gastusin sa pagtatransport ng mga ito at ang pangangailangan na iayon ang bayad sa aktual na service expenses. Ayon kay City Treasurer Attorney Paul Vega, ang umiiral na garbage fee rates ay huling in-update noong pang 2013 kaya't hindi na ito tumutugma sa kasalukuyang waste generation level at service cost. Nilinaw din ni Attorney Vega na tanging ang business establishment lamang ang maapektuhan at hindi ang mga residente. Ayun. Kaya pala yung mga taga-Binondo nag-react. Sa ilalim ng bagong ordinansa, ang bayad ay nakabatay na sa uri ng negosyo at dami ng basurang nililikha. Nangangahulugan ang mga establishmentong may mataas at maraming basura ay may makatumbas din na mas mataas na bayad. Ayun, ha? Anyway, yan po naman sana naman maging efficient din yung pangungulekta. Hindi yung every other day kolektahin. Kung kolektahin yung basura. Gano'n ba kadalas? Everyday. Kumpiyansa naman si Manila City Mayor Isko Moreno na mas magiging progresibo at payapa ang 2026 sa buong Kamilinaan. Ayon kay Yorme, sisimula ng pamahalaan lokal ng Maynila ang taon na may bagong pag-asa matapos na malagpasan ang serye ng mga hamong pang-ekonomiya noong 2025 na sumubok din sa kakatatagan ng lungsod. Sa mensahe ng alkalde sa pag-gracing ceremony kahapon, nagpasalamat ito sa Panginoon sa pagbibigay ng lakas na maitawid ang nakalipas na taon. Kaugnay nito, tiniyak ni Yorme na sisikapin niyang maging disiplinado, epektibo sa paggastos ng pondo ng bayan para ma-stabilize ang budget ng LGU. Nanawagan din ang alkalde sa mga kapwa government worker na maging malusog, samahan siya sa pagdarasal para sa maunlad na Maynila ngayong 2026. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 33 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng
impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:38 ang oras sa buong kapuluan. Maganda ba? Ideal ba ang inyong vision? Dapat nagpapacheck up po kayo ngayon ng inyong pong mga mata para maging malinaw at magandang ating pagtingin sa 2026. Good morning, Dr. Jessica D ng Ideal Vision. Magandang umaga din po sa mga taga Lucban, Quezon at mga taga Lucena. Good morning sa mga suki natin dyan sa New Jersey, USA. Kay Jose Ramon Nulod na nakikinig sa kanyang sasakyan habang tayo po ay nagpuprograma dyan po sa New Jersey. Magandang umaga ho sa iba't ibang mga Ma'am Dottie Molino dyan po sa Kinapawan City. Good morning ha. At saka kay Governor Lala Mendoza dyan po sa North Cotabato. Good morning. Mahigit sa 20 billion pesos na tertiary education subsidy o TES grant ng Commission on Higher Education ang hindi pa naliliquidate. Ang tagal na nito ha. 2019 to 2020 school year hanggang 2023 to 2024. Batay sa 2024 Annual Audit Report ng Commission on Audit, mahigit sa 14 billion ang nananatiling unliquidated mula sa CHED Central Office. 4.6 billion ang mula naman sa Region 5 at 646.2 million ang sa CHED Regional Office 4B. Kasama dito ang mahigit 438 million na hindi na liquidate mula sa CHED Regional Office 9, 162.28 million naman mula sa Region 8 at halos 121 million mula sa Region 3. Inilaan ang naturang budget para sa CHED Merit Scholarship Program at naipamahagi sa iba't ibang mga higher educational institutions o mga HEI. Kabilang narito ang mga state at mga local universities and colleges. Ngunit wala pang naipapasang kumpletong liquidation report ang mga naturang paaralan. Hoy, mag-liquidate na kayo ha. Dahil dito nahihirapan tuloy ang mga state auditor na matukoy kung maayos ba at naayon ba sa patakaran ng paggamit ng pondo. Pero matagal na ito, 2019 pa. Kaugnay nito, tiniyak naman ng CHED sa COA, paiigtingin nito ang koordinasyon sa mga paaralan at ipatutupad ang mas mahigpit na patakaran kabilang ang posibleng pagpapahinto sa susunod na pondo ng mga institusyon na hindi pa nakapag-liquidate ng naunang natanggap na budget. Abay, dapat lang. Dapat lang. Diba? Kung hindi pa nakakapag-liquidate, ba't nyo bibigyan ng panibago? Di papatong lang yung problema ho ninyo. Maganda umaga, Pilipinas! Iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard ang isa nitong tauhan ay nakasahang lumabag sa Safe Spaces Act kaugnay ng isang insidente ng sexual harassment sa isang resto bar sa Pasay City. Ayon kay Coast Guard spokesperson Captain Nomi Kayabyab, hindi kukonsintihin ng Coast Guard ang anumang uri ng maling pag-uugali kahit na sila'y nasa posisyon. Hawak na ng Philippine National Police ang nasabing tauhan ng Coast Guard na sa kasong kriminal habang nagsasagawa naman ng Coast Guard ng hiwalay na administrative investigation. Kung sakaling mapapatunayan nagkasala, maaaring maharap sa parusang dishonorable discharge sa serbisyo ang naturang personnel. Ayan. Akala kasi ng iba, pagkat nasa mga resto bar o kaya nasa mga club, meron na silang lisensyang mangharas ng mga kababaihan. Aba, hindi ho. Meron tayong sapat na batas ngayon, Safe Spaces Act, na nagbabawal sa ganyang uri ng pambabastos. Yun lang ang pagpito mo yung pagpaswet. O dili kaya yung bang malaswang tingin sa isang dumadaang magandang binibini. Kung okay lang kung tumingin ka. Pero kung lumingon ka pagkatapos hinundan mo pa ng ibang pagtitig, pwede ka nang maakusahan ng ng paglabag sa Safe Spaces Act. Ayan, okay namang humanga, pero pagka ang pagtingin mo medyo may halo ng kalaswaan, iba na yan. Ayan, Magandang umaga po sa mga taga Palm Spring, California, at sa mga suki natin dyan po sa Asingcan. Yan po isa Pangasinan. Maganda umaga, Pilipinas! Doon sa mga gumagamit po ng earbuds, makinig ho kayo. Lalong-lalo na yung mga, siyempre gusto nila ng hands-free na paggamit ng telepono.
Nilinaw po ng mga eksperto na ang panganib sa kalusugan at sa tenga ng Bluetooth earphone o headphone ay hindi mismo galing sa device, kundi sa mataas na volume at mahabang oras ng pakikinig. Iba maghapon na kasing lalagay eh. Diba? Hindi man lang asikaso yung tanggalan ng tutol eh. Ayan ha. Ayon ho sa pag-aaral, ang earphone itong ganito, wired man o wireless, ay maaaring magdulot ng noise-induced hearing loss kung ginagamit ng sobrang lakas at walang pahinga, lalo na kung ang tunog ay mahigit sa 85 decibel o mas mataas pa. Hala, ang ganitong uri ng pinsala ay nangyayari dahil sa nakapipinsala ang mga maliliit na hair cells sa loob ng tenga at hindi na muli pang tumutubo. Nakakaapekto rin ang araw-araw paggamit ng earbuds ng mahigit na 1 oras kaya't unti-unti ang pagkawala ng pagdinig. Yun. Kaya nga ako humihina talagang pandinig ko. Hindi dahil sa ako nasa malapit na maging golden boy, kundi dahil nga sa kuminsan kasi nagpa-fluctuate yung signal ay yung volume. Ayun paggamit ng earbuds sa mahigit 1 oras. Yung iba ko minsan lalong-lalo na pagka nasa traffic. Nakababad yung earbuds sa kanilang tenga. Dapat po pala yan tinatanggal ho ninyo ha. Bonsod nito, payo po ng mga eksperto, sundin ang 60-60 rule o ang pakikinig ng higit sa 60% ng maximum volume at hindi lalagpas ng 60 minuto sa isang upuan o isang gamitan ng earbuds. Ayun. Paano ako dito 2 oras ako nagpo-programa? May break naman. At habang nagbe-break, tinatanggal ko. Ayan. Ayan, pagtanggal ko kanina, pagbalik ko, ayan. Para na naman akong si Jose Rizal. May anda na naman yung buhok ko. Ayun, sumunod Ayan So, mga gumagamit to ng, ng earphone, dapat 60-60. 60% lang yung volume. Huwag niya masyadong lalakasan. At less than 60 minutes dapat ang paggamit. Maganda umaga, Pilipinas! Higit sa 8.2 million na Pilipino na nakararanas ng krisis na tulungan ng AIX program ng DSWD. Ayon po ito sa spokesperson ng DSWD na si Undersecretary Irene Dumlao. Ibabalita yan ni Bal Gonzales sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. 4.2 million bilang ng mga Pilipino noong 2020. Bal, nasaan ka, Bal? Kuya Angel. Nasaan ka? Nandito lang sa Quezon City, Kuya Angel. Parang nasa ilalim ka ng balon Baka naman medyo baka naman high-tech na isang high-tech na earphone gadget itong aking gamit, Kuya Angel. Kaya akala hindi yung mismo telepono. Naka-wireless ka. Naka-wireless, isang high-tech itong gamit ko ngayon, Kuya Angel. Pinapaandaran mo ako, regalo sa iyo nung Pasko alam ko Ay, kailan na Christmas party ng mga reporter ng Quezon City? Mamaya ba yun? Aba, ang tabayanan yan ngayong araw, Kuya Angel. Sige, yan. Akala ko... At maraming salamat sa iyo, Kuya Angel. Akala ko nasa malamig na lugar ka at na parang nasa loob ka ng nasa loob ka ng isang lungga dyan Yan, yung pala. Bagong gadget lang itong aking gamit, Kuya Angel. Yan. Malinaw na. Sige, okay. Sige, tuloy na. Mula sa 4.2 million na bilang ng mga Pilipino noong 2024, Kuya Angel, abay umabot na sa doble ang natulungan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program ng DSWD noong nakalipas na taong 2025. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD, umabot sa 8.2 million nakatanggap ng tulong mula Enero hanggang Nobyembre ng taong 2025. Lumampas na ito sa target na 6.9 million lamang. Kabilang sa mga natulungan ay ang mga nangangailangan ng medical assistance, transportasyon, burial assistance, food assistance at psychosocial support. Pangunahing nakatanggap ng tulong ang mga residente ng Central Luzon, Cagayan Valley at Calabar Zone. Pinuri naman ng DSWD ang pag-aproba ng 63.9 billion pesos na budget para sa AIX program ngayong 2026 na inaasang
makatutulong sa karagdagang mahigit 8 milyong mga Pilipino. Hit ng DSWD, kabilang sa target na paggagamitan ng pondo ay para sa maayos na implementasyon ng Pre-Funeral Services Act na ganap ng naging batas noong Setyembre ng nakalipas na taon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Ay, magandang umaga nga pala sa ating kaibigan si Howon Kang. Kuya Howon, I know you're listening there in... asa nga siya? Sa Sul. Ayan. Anong sayo? Ayan. Ganon pa rin. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa South Korea. Nakatutok sa atin dyan ng pamilya ni Kuya Howon Kang. Ayan. Dyan po sa Seoul, South Korea. Good morning ho sa inyo. Ayan. At doon sa mga suki natin, baka nananakit na po yung mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina ng inyong kalamnan. Epekto daw po yan ng inyong pagtanda, pagkakaroon ng dagdag na edad. Pinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabayo, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB, pampalakas ng muscles, Glucosa Green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla, ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! Doon sa mga merong mga gouty arthritis, malaki na itutulong po ng nitong Ultaplex, lalong-lalo na sa medyo mga nagkakaedad na. Ayan, Oy, magandang umaga nga pala sa ating mga congressman. Sorry hindi ko pa namamatch yung listahan ho ng mga may sangkaterbang allocables at doon sa listahan ho ng mga politiko na mahilig daw pong humirit ng libreng hotel rooms. Diyan po sa isang malaking hotel, casino hotel dito po sa Metro Manila. Reklamo ho nung isang officer nila doon. Malupit pala yung ibang mga politiko, bukod sa humihirit ng libreng kwarto, at saka siyempre kasama doon libreng chibog. Hindi lang isa ang hinihirit na room, pati daw mga kamag-anakan, bit-bit. At least hindi kasama ang kasambahay at saka driver, Oo, pero kung humirit lalong-lalo na ito nagdaang holiday season. May araw nga doon, parang nalipat doon ang Congress at ang Senado sa dami ho ng occupant. Ayan, At yung iba, lalakas ng loob, Hindi lang minsan sa isang taon kung humirit, Para bang may-ari na rin ho sila dyan. Kaya medyo umaaray na rin ho. Meron din may taga-Pagcor din na humihirit din daw ng libreng room. At saka libreng chibog. Ayun, baka lang hindi ninyo alam, may pilyo din palang mga yung mga nagsaserve kuminsan ng pagkain. Ang sabi nila, baka ba't kayo nagrereklamo? Sabi, hindi, naalala lang kasi namin, baka magkaroon ng sakit ng tiyan yung mga pamilya nilang dinadala doon kuminsan. Bakit naman? Kasi may mga pilyo, kamay kuminsan doon sa pagkain, dinadaw daw yung daliri. Naalala ko tuloy yung isang reporter na ngayon politiko na rin ayun, mahilig din mahilig yun mag-club. Doon sa kwento nung mga nakakausap nating kaibigan din. Yung pala pagka nagka-club, yung loko hindi na nagbabayad, on the house lagi, OTH, Paglabas humihingi pa ng sukli. Tibay. Sabi ko, baka nagbago na ngayon dahil na siya, politiko na siya. Sabi niya, hindi ganun pa rin Walang pagbabago Walang pagbabago. Mas kumapal pa nga ang mukha ngayon Bakit? Isang katerba bodyguard kasama, nag-o-on the house din. Maawa kayo na sa mga negosyo Negosyo yan, para bang may maambag kayo, wala naman kayo ambag dyan Di ba? Dinadaan nyo sa paggamit ng inyong katungkulan, inyong kapangyarihan.
Porket alam nyo hindi kayo may rereklamo. Kikwento namin kayo ngayon. Yung pagkain pala nila, at saka yung soft drinks, yung iniinom nila. Hindi, kumisan, hindi lang daliri, inilulublob eh. Sabi nila, bukas makalawa, mai-inlove sa amin yan. Bakit? Dinudura namin eh. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, dirty kayo ha. Kaya pala ang bait sa amin niya. Kita mo, ang bait-bait sa amin yan, no? Di ba? Kasi... ganun din daw nangyayari doon sa hotel. Paano naman? Magpaparoom service ni hindi man lang daw nagbibigay ng tip, ha? Ang lalaki ng allocables nyo. Gusto nyo pang natutulog na nga kayo ng libre, chumichibog na kayo ng libre, hindi pa kayo nagbibigay ng tip. Ang kakapal na mukha nyo, ha? Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas. 3 minuto. 7 minuto na lamang bago po mag-aces ng umaga. Number Kakain ka na nga ng libre. Di ba? Umiinom ka ng libre pagkatapos na hindi ka man lang humihingi ka pa ng sukli pag alis. Di ba? Daig pa nga daw lespo eh. Daig pang lespo. Tapos ngayon may pera na, laki na allocable, ganun pa rin ang ugali. Ay, magandang umaga. Yung Director Ginger Katabwin ng Net25, Susan Enriquez, ito, nakatutok sa atin si Ate Susan ng pagkaaga-aga. Magkatabing truck sa Pasig City, nasunog. Detalye na balita mula kay Jel Paron sa RH52. Jel, good morning. Angel, so iklabang sunog sa isang compound dito sa Barangay Rosario, City. Angel, mukhang hands-free rin yata yung device na ginagamit mo. At antares ng konti, nang sa ngayon maganda, mas malinaw. Sige, yan, try natin, Angel. Angel. Yan, okay. So iklabang sunog sa isang compound sa Barangay Rosario, Pasig City. Lang itong Martes, kapag araw sa report ng Pasig Emergency Unit. Angel, lalong pumangit eh. Sandali, Jel, ikot ka na muna. Dito muna tayo kay Giselle. PAO, Australian Federal Police, nagsanib puwersa. Bakit kaya, ha? Detalye mula kay Giselle Ikaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Pinalakas pa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng Australian Federal Police ang kanilang pagtutulungan para sugpuin ng transnational crime. Pinatibay ng mga ito ang kanilang commitment sa paglaban sa transnational organized crime, cybercrime at offshore scam operation na banta sa mga komunidad sa parehong Australia at Pilipinas. Ginawa ito na mag-courtesy call si Detective Superintendent Brad Marden at Federal Agent Caitlin Ollers kay PAO Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. Tiniyak ng Australian Federal Police ang patuloy na pagbibigay ng capacity building support sa Philippine law enforcement agencies sa pamamagitan ng specialized training program. Ayon sa komisyon, lalong palalakasin ng inisyatibang ito ang investigative, digital forensic at cybercrime reason o response capability ng kanilang mga tauhan at partner agencies sa gitna ng tumataas na sophisticado na criminal scheme gamit ang teknolohiya at cross-border structures. Layon daw ng dalawang bansa na suportahan din yung focus discussion sa anti-scam center operation na isasagawa sa Asianapol meeting na i-host ng Pilipinas sa Hunyo ng kasalukuyang taon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Balikan natin si Edniel Paron sa Edniel. Edniel? Kaya Angel, nasunog itong bahagi ng Rosario o ng Ramos compound sa kupito ng Barangay Rosario sa lungsod ng Pasig. Ayong Martes na madaling araw, iniakyat ng mga bumbero sa first alarm. Ito ang tas ng respondyang apoy. Bago tuluyag na pula bandang alas 3:12. Ngayon lamang umaga, kapatid na apat na nakaparada at magkakatabing close na ng tinupok ng sunog. Malapit sa residential area ito, pero wala naman na nadamay na kabahayan. Kwento sa DZRH na isang residenteng si Aimee Gano, kapitbahay lamang nila itong naturang compound, kaya swerteng mabilis silang nakalikas at hindi naman nasaktan. Sa initial report ng emergency response ng Pasig, mukhang nagsimula ito sa 6-wheeler cargo truck. Pero patuloy pa rin inimbestigan o inaalam ang tunay na dahilan nito sa mga oras na ito. Ako si Edniel Parrosa, nag-ulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Salamat, Edniel. Pahabol natin si Boy Gonzales, R29. May paalala sa mga magpupunta sa translasyon. Boy?
pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga deboto na makikibahagi sa transasyon sa 2026 na unahin ang kaligtasan at sumunod sa mga ipinatutupad na alituntunin. Pinayuhan ng publiko na iwasan ang pagdala ng mga ipinagbabawal na bagay, makipagtulungan sa mga otoridad, sundin ang mga paalala ng mga pulis at iba pa mga security personnel. Hinikayat din ang mga deboto na magdala lamang ng mahalagang gamit, manatiling hydrated at agad na lumapit sa mga otoridad kung may mga maramdamang masama o kung may mga makitang kainainalang sitwasyon. Layunin ng paalala na matiyak ang kaayusan, kaligtasan at maayos na daloy ng translasyon. Ito si Boy Gonzales para sa Disa, Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating paalala sa tuwi-tuwina. Kuya Angel po, si Angela Palamones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang Greek philosopher, si Heraclitus. Ang sabi niya, dogs bark at what they don't understand. Ang dami niyan. Lalo na yung mga boy sakay ng mga politiko na naghahangad ng posisyon sa 2028. Good morning. ACS Balita at 2x2 susunod na. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 6:01